So, good morning mga nanay. Ayan. Winter na, malamig na. So, kita niyo yung damit ko. Talagang balot na balot. So, sa 29 pa lang open yung heater. So, first floor kami. Kaya ramdam mo yung lamig, as in malamig. So, sana lang magreklamo na yung mga matatanda na nilalamagyan na sila para maaga nilang mabuksan yung heater dahil as in malamig na. Biglang nag-boom yung pagkapasok ng winter niya. Dahil nung minsan pa bago-bago. Dahil nung Sabado biglang mainit yung panahon niya. Then ngayon nag-boom yung lamig niya. So ayan. Sa 29 pa nila, November 29 pa nila bubuksan yung heater. Pero yung may ibang municipality, bukas na yung heater nila dito sa parte pa namin. Ditong zona na parte namin, hindi pa bukas. So, ayan. Hintay lang tayo para at least magbalot na lang tayo ng maraming damit. Maraming yung ganito. Yung mga lanang damit. So, ayan. Lana din dun sa loob. So, ito rin. Lananin siya. So, kulang lang magbalot tayo maglagay tayo ng sa ulo para, pero okay na to. So, ayan. Nung minsan, yung binili kong book ni Camila, yung English book niya, so, natapos na. At medyo na rin siya, nakakaintindi o tawag ba dito? Dahil nga, Italiano lahat ang nila dito. So, meron din silang subject na English. So, kailangan ko siyang matutong mag-English. Gusto ko siyang matutong makaintindi ng English. So, ayan, inumpisan ko na siyang matutong mag-English at saka magbasa ng English. So, ayan. So, bumili naman ako ng bago. So, ito siya. Yung ito, yung kwento lang siya. So, ito. Goldilocks and the Three Bears. So, ito yung binili ko para may binabasa ko every time na matutulog siya. Then, ito naman yung activity niya na gagawin niya pag uwi niya dito sa bahay. Ito naman, impara inglese. Learning English. So, impara inglese means learning English. Itong mischief. Ayan. Maganda siya. Ayan siya. Then ito lang, binabasa ko pag natutulog siya. So, ayan. Masusurprise ko siya pag uwi niya. Then, siya medyo, medyo natututo na siyang mag-English. Minsan na nga lang mabibigla na lang akong hindi English niya ako. Ako naman yung mapapatulala. So, hinay-hinay lang. Medyo nakakaumpisa na siyang magsalita every time na question ko siya. Gusto ko siyang matuto mag-English dahil ako hindi ako yung totally magaling mag-English. Nakakaintindi. Siyempre, may subject na tayo nung nasa Pinas pa ako. May subject na tayo. So, which is parang normal na rin sa atin yung English. So, pero hindi ako magaling. Hindi ako magaling. May yung grammar minsan. So, hindi ako totally perfect. Pero kailangan ko lang matuto rin yung mga anak ko dahil para hindi siya mano sa school nila. So, medyo nakakaintindi na rin siya. Medyo nakakapag-communicate na rin siya sa akin ng English. So, ayan. Medyo hinay-hinay lang. Step by step siya para matutong mag-English. So, ayan. Dahil yung binili ko nung minsan, naka 3 books na kami. So, medyo nakaka-relate na rin siya. Then, pag nasa school na siya, nakakaintindi na siya. So, gusto ko lang yung dito sa bahay, kailangan ko siyang ibigyan ng activity para sana pag sa school ako, yung tranquila na ako na hindi siya mahihirapan. Then, iba pa rin yung nag-i-start muna siya dito sa bahay mag-aral. Then, sa school, ready na siya. So, ayan. Nakabili na ako nito. Then, may babasahin ako every time na bago siya matulog. Then, ito. Pati din si Liana, nag-i-start na rin siya. Nag-umpisa na rin siyang tinuturuan ko na rin siyang magbasa para hindi siya mahirapan. Si Camila noon, natuto siya nung mga 4 years siya. Mga 4 years siya magbasa ng mga Italian. Dahil madali lang naman basahin yun, mga Italian. Parang Tagalog lang din siya pag binabasa mo yun. So, sa English din, mabilis siyang makapick up. So, hindi ako masyadong nahirapan sa kanya. Unlike kay, yun? Ayun.
ano, nahulog yung tawag dito, nagulat ako, kala ko malapit naman pa naman ang Halloween. So, ayan, nilagay ko lang siya. Baka sinabi yung carpet nahulog yung carpet. Baka sinabi yung carpet, mag-umpisa ka nang magtrabaho. Kaloka. Ang dami ko pang gagawin. Every morning, every Monday, ang dami kong ginagawa. So, naglaba na rin ako, lumabas ako, bumili ng books. Then, naghihintay pa yung planchahin ko. Tapos, ibabacuum ko pa lang yung carpet. Tapos yung mga laruan, yung mga anak ko, ayan. Buti nailigpit ko na. So, ayan. Then, magbe-bake ako pala yung pudding. Ayan. Naka-ready ng lahat. So, ang dami kong ginawa, diba? Mga super nanay tayo. Ayan. Super nanay tayo. Walang pahinga. Kumbaga, pang lifetime na to. So, ayan. Back to tayo sa topic natin. So, ayan. 2 books ko. Then, ang mahal pa. Ang mahal yung mga ano. Pag sa mall kami bumibili, mura lang, mga 2 euro o ano. Pero dahil nga naubusan na ako ng libro doon, naubusan na sila ng libro ng English, pumunta ako sa mga library books. So, ayun, bale, 10 euro isang books na ganito. Kung sa totoo lang, mabibili mo lang doon sa mga mall, mga 2 euro, 3 euro. Ayan. Kumbaga, nag-triple 4 yung presyo niya. Pero maganda rin naman. At least may natuto naman yung anak ko mag-English na. So, tranquil ako sa lahat na pag nasa school na siya, ready na siya. Para at least magaan. Madali na lang siyang nakaka-pick up ng English sa school niya. So, kita ko naman yung mga activities niya sa mga school niya, sa mga homework niya. Pag bumabalik na lang siya dito sa bahay, wala na siyang assignment. Kumbaga, nagagawa niya sa school niya. So, tinatanong ko siya kung may assignment. Wala na, natapos na dahil nga. Bago siya maglaro, instead na maglalaro siya, gagawin na lang niya yung mga homework niya dun sa school niya. Para dito sa bahay, relax na lang siya. Makikipaglaro na lang siya sa akin. Dahil yun ang niyang inaasa sa akin na maglaro tayo. Dahil nasanay siyang makikipaglaro sa akin. Then, yung kapatid niya. So, may time akong makipaglaro sa kanya. So, yan lang guys. Ayan. Para naman tayo. Yun lang ang na-share ko ngayon. So, thank you so much sa panonood nyo sa simpleng vlog ko at sana kahit may konti kayong na tutunan o whatever na may nakuha kayong dito sa vlog ko. So, thank you so much guys sa panonood. See you again sa next vlog ko. Thank you.